Eto nga ho, mga kababayan, umpisahan natin itong talakayan natin. Kay Cassandra Leong. Kung natatandaan nyo ho, mga kababayan, itong si Cassandra Leong, no? Nung nandoon ho sa Senado, no? Ini-interpolate po, tinatanong ng ating mga senador, si Cassandra Leong. Ang tanging kanyang isinasagot ho, mga kababayan, parang vice presidente natin, no? Iisa lang din po. Ayaw makipagkooperasyon, mga kababayan. So ngayon, napansin ng ating mga senador na si Topacio, longbu ng longbu o bulong ng bulong dito kay Cassandra Leong. No? Tapos ang isasagot hindi po ako ganyan, something. Oh. Sabi, nandiyan na nga yung lawyer mo sa gilid mo. Tapos ang sagot mo pa din, hindi ka sasagot. Wow, no? Ang ginawa ho, mga kababayan, ng ating mga senador, sabi kay Topacio, hindi ka dapat dyan nakaupo. Gusto mo palabasin ka namin na Senado? Parang gano'n na po ang gusto mga kababayan. Parang gano'n na po ang gustong sabihin ng ating mga senador. Pero ang ginawa, doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod. O yun, napunta doon si Topacio. Simula ho, mga kababayan, nung lumipat ng upuan, si Atty. Topacio, ayun, nakipag-cooperate na si Cassandra Leong, mga kababayan. At isa nga, doon sa napa-oo siya, sisilipin yung kanyang mga bank account. Ngunit subalit datapwat, mga kababayan, meron pong bagong labas na balita. Ito po. Opo. Saglit lang po. No? Ito po. Mukhang ayaw na ngayon ipasilip yung kanyang mga bank account, mga kababayan. Siguro inisip niya, naku, baka madaming makita, baka madaming malaglag, at baka lalo tayong mayari dyan. Ano? Panoorin muna natin bago natin ituloy-tuloy ang ating komento. Bukas, Kong Dan, kasama rin ho ba dito? Somebody will present us. Opo. That to us tomorrow. Okay. Kasama din ho ba dito yung mga personalidad, official man yan o hindi, who made the matrix possible? Kasi napagtahi-tahi ninyo, hindi ba? Pero hindi naman yan mangyayari kung walang collusion, kung walang suporta galing sa loob at labas ng pamahalaan. Kong Dan. Matatandaan mo yung mga different companies na na-discover namin, nag-aari ng lupa, yung may-ari ng mga pogo, yung may-ari ng mga service providers. Sila yung mga iniimbitahan namin ng incorporators. May they be dummy or not. Correct. Like kung sino man yan. Sila ang makakapag-link nun Kung sino yung mga politiko, sino yung mga Chinese, sino yung mga very, very important people, sino yung mga hawak nila na binibigyan nila noong nakukuha nilang pondo doon sa kanilang mga corporation. Kung sakali ho kasi kapag talagang pinayagan silang mabuksan yan, mga kababayan, kung sakaling makita kung sino, makikita ho dyan yung mga pangalan ng mga pinaparatingan nila ng pera, yung mga pumapasok na pera sa kanila. Mga bossing, Sir Mark, kaano-ano mo ang mga Ramos dito sa amin? Marami sila. Pablo Hernandez. Hindi ko alam kung taga saan ka, sir. Saan ba yan? Tuloy natin. So, yun na nga maganda sana yung isa namin dahil nga si Ronaldin Baterna sa si Cassandra Ong nag-waiver na. Si Ronaldin nag-waiver na. But I heard, I have to see the letter of Cassandra Leong na parang winidraw niya yung kanyang what you call this, yung kanyang waiver. Ayan. Winidraw, mga kababayan. Siguro pag uwi ng bahay, sabi nito Topacio, naku! Bakit mo sinabi yun? Bakit ka pumayag na silipin ang inyong bank account? Etc. etc. Kaya, eto ngayon, winidraw daw po, mga kababayan. Talaga naman makikita ko kasi lahat yan, mga bossing. Talagang makikita ho lahat dyan kung sino ang pumasok, kung saan pinadala yung mga pera, kung sino ang mga politiko na binabayaran nila, mga bossing. Sabi dito ni Hello Kitty, may nanakot na yata dyan. Tuloy. Baka, pwede, posible.
Ano? Or, nabulungan ulit, natabihan ulit ni Topacio. Bakit mo kasi sinabi yun? Maloloko na, mayayari na tayo dyan. May malalaglag dyan. Baka mamaya masangkot o makita dyan, no? Aba, may padalang pera kay attorney. No? Mapapasubo na naman si attorney dito, mga kababayan, kapag ka nagkataon na mabulat-lat ho yun. Kaya, ang kanilang solusyon, sa tingin ko po, mga bossing, i-withdraw mo yung waiver mo. Talaga? And, yes, kung i-withdraw niya yun, kasi merong nangyaring sitwasyon that medyo after kasi nung hearing natin na pumayag na siya mag-waiver, bigla na-i-file ng DOJ yung kaso, sila Alice Go. And she was included on the last part, no? Out of 35 na napailan sa preliminary investigation, napasama yung pangalan ni Cassandra. So siguro, yung lawyer, saka siya, ito naman, analysis ko lang, maybe, siguro, iniisip nila, bad faith tayo, natutulungan natin sila, magiging, magiging parang, under the Witness Protection Program, baka they felt that they were somehow betrayed. But of course, hindi natin control naman yun sa yung, decision ng DOJ na pagpapile nila. But that is preliminary investigation pa lang naman. Kasi... Pero bakit withdraw, mga kababayan? Baka parehas tayo ng analysis ni Congressman Dan Fernandez. Sabi ni Mando, kala ko premiere, live pala to, boss. Oo, medyo na late tayo ng live, mga kababayan. Alas 4 ako gumising, tapos alas 9 na ako ng umaga nakauwi. Antok na antok ako. So natulog muna ako bago tayo mag-live po, no? Sabi ni Mando, sino sasampal? Si Baste? Mamaya po panoorin natin 'yon, sir. Hindi ka naman pwedeng mag-strike ng deal, hindi ba? Yes, you can't do that. Kasi kung katotohanan ang hinahanap natin dito, wala sa poder ninyo, hindi ba? Na para maikompromiso yung katotohanan yun by giving her something that she needs. Go ahead. Correct. And at the same time, kung magiging material yung kanyang mga sasabihin sa amin, and that's the reason why we'll be probably, kung she'll be asking for an executive session tomorrow, we will allow it for her to tell us kung ano yung mga nalalaman niya. Kasi kung hindi siya magiging sufficient, no, doon sa aming objective. No? Ako po, alam ko na mangyayari dito, mga kababayan. Kung hindi magiging sufficient si Cassandra Leong, nako po, baka mamaya tutuluyan tong ipasok sa oblo. No? Kasi mga kababayan, si Cassandra Leong, nung unang hearing po, no, nakadalawang contempt siya. Una yung contempt na doon lang sa loob ng Kongreso. Yung pangalawa, sabi, dahil pangalawang contempt na ho ito, no? Dapat ito sa Manda na. Sa Mandaluyong. Sa City Jail po ng Mandaluyong, mga kababayan. Kumbaga, talagang kasama niya yung mga preso. Sabi ko, ayos to. Ayan. Magkakaanuhan na. Malalaman nitong mga itong tao na ito, no? Kung ano ang buhay sa loob ng preso, mga kababayan. Kaso, iniurong nila. Kasi naramdaman nila kay Cassandra Leong nung pumunta na sa likod si Topacio at hindi nakatabi si Topacio, naramdaman na nila kay Cassandra Leong, mga kababayan, na makikipag-cooperate na po. Kaso, ito ang bad news. No? Pag uwi ng bahay, malamang siguro napagtanto nila, no? Yari tayo doon. Malalaglag tayo doon. Malalaglag yung mga politikong nakaganon sa atin, na nag-aantay ng payroll sa atin. I-withdraw mo yung waiver mo. Ayun. Analysis ko lang yan, mga kababayan. Sabi ni Mando, problema, boss. Maganda ang tingin ni Dan dyan. Mukhang may usap. Iba no? Mukhang may tantalizing eyes silang dalawa To parents yung katotohanan that there were personalities, big personalities that are involved. Well, I think hindi na siya mapapasok doon sa tinatawag natin under Section 4 ng ating pong Witness Protection Program na kung saan ang Speaker of the House
Quad Committee ay merong kapangyarihan na irekomenda siya Oo. bilang WPP. Oo. Wala na. Kung ayaw makipagtulungan mga kababayan. The reason lang naman kaya bakit inatras yung pag-contempt dyan. Tapos kung bakit inatras yung dapat po sana pagpapadala sa Mandaluyong yan, no? Sa City Jail po, mga bossing, dahil nakikipag-cooperate na sila. Kung ganyan ang gagawin, babawiin, pagkatapos, ipasok din doon. Ipasok na ulit doon, mga kababayan, nang malaman nila, 'di ba? Na hindi nila pwedeng paglaruan ang mga senador, ang mga kongreso, lalong-lalo na ang batas ng Pilipinas.